Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kahit bawal at ilang beses nang may nasita, may mga motorista pa rin dumaraan sa EDSA busway para magtanda. Simula sa November 13, ipatutupad na ng MMDA ang mas mataas na multa sa mga violator. Ngayong pasado alas 6 ng umaga, sa nakikita natin, wala pa naman ako napapansin na dumadaan mga violator. Nakikita lang natin dumadaan dito mga ambulansya at syempre yung mga bus na talagang allowed dumaan dito sa EDSA busway. Normally kasi talaga pag ganitong oras, yung rush hour, yan sila may mga nahuhuli na pumapasok dyan sa EDSA busway. But so far sa ngayon, dito sa ating nakikita sa mga oras na ito, wala pa. Siguro nagsasanay na rin sila na sumunod sa batas trapiko. Yan. At ngayon nga pong umaga ay makakausap po natin ang head ng MMDA Traffic Enforcement Group, si Attorney Victor Nunez. Yan, dahil starting Monday, November 13, ipatutupad na ho ang mas mataas na multa doon sa mga lalabag dito sa EDSA busway. Attorney, good morning po. Yes, good morning po at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Okay, starting Monday, Attorney, lahat ho ng hindi authorized na dumaan dito sa EDSA busway, bali yung magiging first offense, ay huhulihin na. Yes po, starting November 13, Monday, ipapatupad na po namin yung mas mataas na multa dito sa paglabag sa exclusive bus lane dito po sa EDSA. So yung unang mga offense ay 5,000, tama po? Yes po. And then yung succeeding offense hanggang fourth offense tayo, di ba? Yes po. Kayo na nga po magsabi. The second offense po is 10,000 pesos plus 1 month. 1 month suspension. Ang third offense is 20,000 plus recommendation of 1 year Oh, yes. suspension of driver's license. At yung fourth offense is 30,000 with revocation of driver's license. Pero po yung mga instances na hindi po tumutigil o tumatakas with intent na mag-escape pag nafa-flag down sila, it would be considered as third offense po. Okay. Yung mga hindi po humihinto habang pina-flag down, ang penalty po nun is 20,000 Agad-agad. plus 1 year suspension. suspension of license. Okay, usually ba, ano yung mga, doon sa mga nahuhuli nyo dati, Attorney, ano yung mga rason ng mga dumadaan dyan sa EDSA busway kahit hindi sila authorized? Karamihan po nagmamadali. Kahapon po, maraming nahuli yung grupo ni Bong Nibriha, yung mga high-end at luxury cars. And wala po. Willing sila magbayad ng 1,000 basta makagamit po sila ng exclusive bus lane. That's why, hindi lang naman po yan yung purpose namin. Marami rin po kaming recorded incidents ng aksidente at marami na rin nung namatay na motorista dito ho sa kahabaan ng exclusive bus lane sa EDSA. Bakit sa tingin nyo, parang kahit alam nilang bawal naman, meron pa rin mga pasaway na dumadaan dyan? Siguro po sa mahabang stretch, yung mga walang barriers, nagtitake advantage ho sila. Akala nila walang enforcer sa dulo. So pilit pa rin silang gumagamit. Okay. Kahit alam naman nilang bawal ho ito at exclusive ito sa emergency vehicles at bus. Oo. So starting Monday talagang mahigpit na ho tayo dyan. Para mas malinaw na lang po, Attorney, sino-sino ba ang exempted na dumaan dyan? Ang pwede lang pong duman dito, syempre yung mga buses, emergency vehicles, at yung mga marked red plate na government vehicles. Kung hindi po marked vehicle, kahit po government vehicle yan, hindi po sila pwedeng dumaan dyan. Okay. Yung mga sabi ko, halimbawa, private vehicle, at sinabi na emergency ho kasi dadalhin sa ospital at meron kaming pasyente. Yun ba ay accepted ba, Ay, Attorney? hindi po siya kasama sa exemption. Pero yung kung nasa ambulansya sila, exempted po sila kasi marami na rin yung gumamit na palusot na pupunta sa ospital, pupunta sa klinik, pero hindi naman po totoo. Talagang nagpapalusot lamang. Talagang nagpapanggap laang na may pasyente. Tama po. Pag nahuli po, Attorney, sa ano magbabayad yung motorista? Well, ngayon po, pwede na po silang magbayad sa mga online payment portals, sa bayad centers, GCash, Paymaya. Hindi naman na po nila kailangan pumunta pa sa MMDA para isettle ang violation. Marami na ho tayong online na payment portals para doon sila mag-settle ng kanilang violation. Okay, starting Monday, so maghuhuli, paano magiging sistema ng paghuli dito, Attorney? Ganun pa rin po. Tulad po ng ganito, may actual
na May mga tao kayo physical doon, na oo. nag-aabang. Ang pagkakaiba lamang po mas mataas na po ang ipapatupad nating multa Oo. sa mga violators nito. Sa tingin niyo po, makakatulong yung mas mataas na multa para sumunod ho yung mga motorista? Definitely po it would be a deterrent kasi Yes. meron din hong suspension of driver's license. Yes, oo. Malaking ito deterrent para mabawasan yung mga nagva-violate dito at mabawasan din po yung mga naitatalang aksidente along bus carousel. Sa bagay, ay medyo mabigat-bigat din yun. Yung unang offense mo, 5,000 pesos agad. So, malamang may makatulong ito. Sana naman, yung mga kababayan natin sumunod na lamang dito sa ipinapatupad na batas na ito ng MMDA dito sa ating EDSA Busway. Attorney Victor Nunez, maraming salamat po. Maraming salamat Siya po. ang head Magandang ng- umaga. Magandang umaga. Siya po ang head ng MMDA Traffic Enforcement Group. Magandang umaga, sir. Thank you so much po. Samantala, mga kapuso, tuloy na po ang pag-arangkada ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon po sa Department of Transportation, sa December 31 pa rin ang deadline para sa mga jeepney driver at operator na bubuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Tinaasan din daw ang share ng gobyerno kung uutang ang mga kooperatiba sa bangko, pambili ng modern jeep. Tiniyak ni Secretary Jaime Bautista na hindi ipe-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Basta raw gagamit ito ng Euro engines at pasok sa Philippine standard. Nagbukas ng humanitarian corridor ang Israel Defense Forces sa Gaza para sa mga naiipit sa kanilang giyera sa Hamas. Para yan sa paglikas ng mga nasa northern Gaza, kung nasaan ang sentro ng kaguluhan. Muling hinikayat na Israeli military ang mga sibilyan na lumikas patungong southern o katimugang bahagi ng Gaza para makaiwas sa gulo. Sa inilabas namang video na Israeli military, pinakita nila ang umano'y kuta ng Hamas na nasa ilalim at malapit sa isang ospital. Sabi nila ginagamit ng Hamas ang mga ospital bilang pananggalang. Itinanggi naman ito ng grupo at inakusahan ng Israel na gumagawa ng kasinungalingan. Imposible pa raw sa ngayon ang 20 pesos sa kada kilong bigas ay sa bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. Sabi ni Laurel, kabilang sa mga dahilan nito ay ang naitalang 15-year high sa presyo ng bigas sa world market, climate change at El Nino na posibleng makaapekto sa produksyon ng palay. Gayunman, tututukan daw ni Laurel ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang produksyon sa lahat ng sektor ng agrikultura. Bubuo rin daw siya ng intelligence group para masugpo ang smuggling at masigurong walang korupsyon sa DA. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to, modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready, to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Nasunog ang mahigit 15 bahay sa Barangay E. Rodriguez sa Quezon City kagabi. Ayon sa mga bombero, halos 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Bandang alas 7:30 ng gabi raw, nagsimula ang sunog at mabilis na kumalat dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials. Nahirapan din sa pagresponde ang mga bombero dahil makipot ang daan sa lugar. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nakontrol din matapos ang wala pang isang oras. Wala naman naiulat na nasaktan sa sunog. Mga kapuso, nagsimula na ba kayong mamili ng pang Noche Buena? Sabi ng Department of Trade and Industry, tumaas na ang presyo ng ilang klase ng hamon. Tumaas din daw kasi ang production cost ayon sa meat processors. Nagmahal na rin ang ilang brand na spaghetti noodles sa ilang pamilihan. Sabi naman ng grupo ng mga supermarket, dahan-dahan nilang itataas ang presyo ng Noche Buena items para hindi mabigla ang mga mamimili. Nakatakdang makipagpulong ang Department of Trade and Industry sa manufacturers ng Noche Buena items para sa eksaktong dagdag sa presyo. Maglalabas din daw ang DTI ng Noche Buena Guide at Suggested Retail Price. Mga kapuso, 48 days na lang, Pasko na at ramdam na rin ito sa Belen, capital of the Philippines, sa Tarlac. Binuksan na roon ang Belenismo kung saan tampok ang iba't ibang disenyo ng Belen. Nagniningning at makukulay ang naglalakihang Belen na simbolo ng kapanganakan ni Hesukristo.
Perfect na pasyalan yan sa mga pamilya o magkakaibigan. Iba't ibang konsepto ng Belen ang makikita roon, kabilang ang ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanilang Belen, yari sa kawayan na sumisimbolo raw sa katangian ng mga Pinoy na matatag at hindi sumusuko sa anumang laban ng buhay. Pumirma na isang memorandum of agreement at GMA Network at Caritas Manila. Lain itong mapalawig pa ang Segunda Mana na campaign ng charitable institution. Kasama sa MOA signing sina GMA Network Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. First Vice President of Supply Asset and Management Department, Vicky Aradaza, at Acting Head of ICT, Edwin Jimenez. Para naman sa Caritas Manila, kasama sina Executive Director Father Anton Pascual at Financial Stewardship Division Head Ray Zotomayor. Pagkatapos ng mga signing, nagbigay ang GMA ng gadget sa Caritas. Sabi po ni Father Anton, malaking tulong ang gadgets para sa kanilang mga pinag-aaral. We are very pleased with this partnership because we have several things in common, no, Caritas Manila and GMA. Both our organizations are deeply rooted in faith. If you know, at the top of our core values in GMAs, we place God above all. We have something in common, our love for the poor, and that's why we have this Segunda Mana. At ang number one beneficiary of our Segunda Mana, donation in kind, and are our Wise Step scholars. No? We believe that education is the great social equalizer. If we want to eradicate poverty totally, education is the key. Ivan, pasado alauna ng madaling araw dito sa Cairo kung saan nga nakatanggap tayo ng impormasyon na matapos yung 2 araw na suspensyon, ilang dosenang foreign passport holders ang kumpirmadong nakatawid itong Lunes sa Rafah border crossing. Una nang sinabi ng Gaza General Authority for Crossings and Borders na pinayagan ng muling pagpapasok sa mga Egyptian at foreign passport holders na nakatakdasan ng lumabas noong November 1 hanggang November 3. Ayon sa Egyptian security sources ng Reuters, ikabilang sa mga nakalusot nitong Lunes ang ilang sugatan. Pero ang dose-dose ng bilang ay malayo sa 300 hanggang 500 foreign passport holders na nakakatawid dito sa Egypt sa unang araw na binuksan yung Rafah border crossing para sa mga lalabas ng Gaza. Sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung kailan matutuloy yung paglabas ng una at pangalawang batch ng mga Pinoy na lalabas sa Gaza. Marami sa kanila ay nakapwesto na malapit sa Rafah border crossing. 6 na pamilya ito at ang komposisyon nito at 2 batch ng mga Pilipinong nasa listahan ng lalabas sa Gaza. Kinabibilangan ito ng 2 buntis. Isa rito ay kabuanan na niya at isang sanggol na ipinanganak sa pagsisimula ng gyera noong October 7. Kasama rin dito yung nag-iisang OFW na nagtatrabaho sa Gaza na nagdesisyon ng umalis. Patuloy naman tayong aantabay kung ilan at kailan eksakto ang mga Pilipinong lalabas ngayon o sa mga susunod na araw at tatawid patungo dito sa Egypt. Ang mga opisyal naman ng Philippine Embassy dito sa Cairo ay handang-handa na para sunduin yung ating mga kababayan dyan sa may Rafah border crossing. Mamaya, Ivan, oras dyan sa Pilipinas ay asahan daw na may gagawing anunsyo ang Department of Foreign Affairs. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Ivan? Maraming salamat at ingat, Rafi Tima. Eksaktong 1 buwan na mula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Mahigit 10,000 nang namatay sa Gaza na kontrolado ng Hamas, habang mahigit 1,500 naman ang nasawi sa Israel. 4 po dyan, mga kababayan natin. Ang malagim na sinapit ng libu-libong sibilyan sa Israel at Gaza, maliit na bahagi lang ng ilang dekadang labanan sa teritoryo, relihiyon at ideolohiya. Paano nga ba nagsimula ang sigalot na ito? Yan ang special report ni Darlene Kai. Nilusob ng militanteng grupong Hamas ang southern part ng Israel. Binomba nila ang ilang lugar. Namatay ang libo-libong sibilyan. Daan-daang tao rin ang dinukot at binihag. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. Dito nagsimula ang ngayoy 1 buwan ng bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas.
Gumanti ang Israel ng sunod-sunod na pagbomba sa Gaza Strip na kinokontrol ng Hamas. Pero ang Gaza Strip, tahanan din ng mahigit 2 milyong Palestino. Kaya libo-libo rin ang namatay doon. Pero ang gulong yan ay hindi lang nagsimula noong October 7. Malalim ang hugot ng giyerang ito. Resulta yan ng maraming taon na agawan sa teritoryo at labanan ng ideolohiya, kasama na ang usapin ng relihiyon. Ang pagtatapos ng World War I ay siya ring wakas ng Ottoman Empire. Napunta sa control ng British Empire ang ngayoy pinag-aagawang teritoryo. Noon, isang malaking Palestine lang ang nasa mapa. Ang problema, ipinangako ng Britanya ang iisang teritoryo sa 2 grupo, mga Arabo at Hudyo. At that time, malakas yung Zionist movement na kapag sumama kayo sa amin sa war effort, ay meron din kayong lupain. Sa madaling salita, nagkaroon ng 2 pangako. Isa ang Balfour Declaration noong 1917. Dito, nangako ang Britanya sa mga Hudyo na magtatatag sila ng national home for the Jewish people sa Palestine. Halos kasabay naman nito ang Hussein McMahon Correspondence noong 1915 hanggang 1916, kung saan ipinahahayag ang suporta ng mga British sa isang independent Arab state sa parehong lugar. So natapos yung gera, ano ang susundin or yung honor ng London na pangako? Unti-unti na ring dumami ang mga Hudyo na naninirahan sa Palestine. Fast forward sa World War II. Dito, saksi ang buong mundo sa persecution at pagpatay sa milyon-milyong mga Hudyo sa kamay ng mga Nazi noong Holocaust. Inilabas ng United Nations noong 1947 ang Resolution 181 o mas kilala bilang UN Partition Plan para sa Palestine. Sa pamamagitan nito, hinati sa 2 independent state ang Palestine, ang isang Arab at isang Jewish state. Noong 1948, formal na itinatag ang Independent State of Israel, pero tutol dyan ang nakapalibot na Arabic states. Paano naman para sa mga Palestinian Arabs? Nawala sila sa kwento in terms of wala silang boses at that time. Pero ang interesting dito, sa kalahati ng storya, suportado sila ng iba't ibang mga Arabic nations, kagaya ng Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Syria, Jordan, at Iraq. Sa kabila niyan, tuloy ang buhay para sa Israel. Sa katunayan, parami ang mga Hudyo na naninirahan doon. Noong 1950, ipinasa pa nga ng Israel ang Law of Return na nagsasabing ang sino ang may Jewish heritage ay pwedeng maging Israeli. Pero pumutok ang isa na namang giyera noong 1967. Laban ito ng Israel sa Egypt, Jordan at Syria. Nanalo ang Israel kaya napunta sa kanila ang control ng East Jerusalem, Gaza at West Bank. Kasabay kasi ng pagdami ng mga Hudyo ay pagdami rin ng Jewish settlements na tumatawid na sa mga lugar na unang itinakda para sa mga Palestino. Nagsilbing boses ng paglaban ang PLO o Palestinian Liberation Organization. Sila ang naging resistance movement o mga kumakalaban sa Israel. Pero kalaunan, nagkaroon din ng kasunduan sa pagitan ng Israel at ilang Arab states. Noong 1979, nagkaroon ng peace treaty ang Israel at Egypt sa pamamagitan ng Camp David Accords. Noong 1993 naman, nagkaroon ng kasunduan ng Israel at Palestinian Liberation Organization sa pamamagitan ng Oslo Accords. Dito sila nagkasundo na magkaroon ng limitadong self-governance para sa mga Palestinian na nakatira sa West Bank at Gaza Strip sa pamamagitan ng pagtatatag ng Palestinian Authority. Pero tutol dyan ang ilang Palestinian. Kaya nagkaroon ng hiwalay na grupo na mas radikal ang paniniwala. Sila ang Hamas o ang Islamist Resistance Movement. Ang Hamas ay isang offshoot ng tinatawag nating Muslim Brotherhood, isang Islamist terrorist organization na buhay sa Egypt. Noong 2006, nanalo sa eleksyon ang Hamas. Hindi kinikilala ng Hamas ang Oslo Accords. Para sa kanila, walang Israel.
Nagpatuloy ang kaguluhan sa pagitan ng Hamas at Israel hanggang sa mga oras na ito. Mariin ang pagkondena ng Israel sa Hamas. Ito na raw ang pinakamatinding pag-atake sa kanila. The scale of the 7 October 2023 attack was unprecedented, was unexpected, and it did, as you can see, practically it caught us by surprise. So as long as the Hamas ideology is that ideology, they are saying it in their own words, we cannot have peace with Israel. Malinaw din ang posisyon ng Israel. Ang grupong Hamas lang ang kalaban nila at hindi ang buong Palestine. We don't have a war against Palestinian people. Our war is against terrorism. Hamas is terrorism. So we are in war against the Hamas. We are telling the civilians, keep away from Hamas facilities in order for us not to hurt you, because we are in a war. Go to safe places. So we are doing our best not to hit them. Pero walang ligtas sa gitna ng bakbakan. Ipit ang mga sibilyan. Tumanggi ang Embassy of the State of Palestine to the Philippines na magpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News bilang bahagi ng report na ito. Pero sa isang pahayag na inilabas ng Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, mariing kinokondena ng Palestinian government ang anilay crimes of occupation o krimen ng pananakop na ginagawa raw ng Israel laban sa mga Palestino na nasa Gaza Strip. Naniniwala sila na ang ginagawa ng mga Israeli forces ay genocide laban sa mga Palestinian na nasa Gaza Strip. Ang genocide ay ang pagpatay sa maraming taong nabibilang sa isang bansa o ethnic group para wakasin ang bansa o grupo. Ginagamit daw ng Israeli forces ang dahilan na self-defense para iwaksi ang ipinaglalaban ng mga Palestino at ipagkait sa kanila ang kanilang mga karapatan. Sa nangyayaring gera ngayon, wala pang makapagsasabi kung kailan ito matatapos at kung sino o alin ang mananaig. Pero iisa ang malinaw. Sa nagpapatuloy na kaguluhan, patayan at bombahan, ang pinakaapektado ay ang mas nakararaming mga inosenteng Israeli at Palestino. Kasama na siyempre ang mga dayuhang namumuhay kasama nila, gaya ng mga Pilipino. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng missile evacuation drill sa isang estasyon ng tren sa Tokyo, Japan. Sa Pakistan naman, itinuturing ng most polluted city ang Lahore dahil sa matinding smog. Narito ang UB Express Overseas. Binalot ng makapalat ng kalalasong smog ang syudad ng Lahore sa Pakistan. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang syudad ang most polluted city sa buong mundo sa pinakahuling tala ng mga eksperto mula sa IQ Air. Base sa datos ng grupo, hazardous o masama na sa kalusugan ng Air Quality Index sa syudad. Reklamo ng mga residente, sumasakit na ang kanilang lalamunan at mata. Kaugnay nito, iniutos na ng mga otoridad ang pagsusuot ng face mask sa mga paaralan. Inatasan naman ng mga pulis na kumpiskahin ang mga sasakyan na naglalabas ng labis na usok. Ipinagbawal na rin ang pagsusunog ng dayami. Nagsagawa naman ng missile evacuation drill sa isang istasyon ng tren sa Tokyo, Japan. Nasa 60 residente ang nakiisa sa pagsasanay ng mga dapat gawin sakaling tamaan o daanan ng missile ang Japan. Bunga umano ito ng mga takot na dala ng missile launch test ng North Korea simula nakaraang taon. Pinukpok at
Ibinasag ng dalawang nagpoprotestang salamin ng 17th century painting na Roque Venus sa London's National Gallery. Paraan ito ng grupong Just Stop Oil para kondinahin ang nakatakdang pagbibigay ng UK government ng bagong oil and gas licenses sa North Sea. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Naglabas ang bagong standard fare matrix ang Manila City Hall para sa mga pedicab, tricycle at e-trike. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Special trip o kaya naman ay baha o kaya maraming dala. Ganyan madalas yung dahilan ng mga tricycle driver dito sa Maynila kung bakit nagtataas sila o nangongontrata ng mga pamasahe dito sa mga pasahero. Pero pinagbabawal po yan, lalo na't may inilabas itong LGU ng Maynila na panibagong fare matrix kung magkano lamang dapat ang ibabayad sa pedicab, tricycle at maging e-trike dito sa lungsod. Araw-araw sumasakay ng tricycle ang nursing student na si Cherry May mula sa Baseco, Tondo, papunta ng Divisoria para sumakay ng jeep papasok ng eskwelahan. Ganyan din ang sistema niya pauwi. Sa tagal na raw niyang sumasakay ng tricycle, naranasan na raw niya ang lahat ng klase ng pakiusapan para lang makamura sa pamasahe. Galing po sa amin, 20 yung pamasahe. 15 lang naman po pag estudyante, pero hindi po sinasabi nilang 15. Parang obligado ka pa rin po magbayad ng 20. Tapos kahit 4 lang po dapat sa 20 pesos. Pero kapag inaanim po nila, dapat hindi na 20, dapat 15 na lang. Pero 20 pa rin po yung sinisingil. Per head po. May ibang araw tricycle driver na talagang nangongontrata pa. Depende po kapag minsan madami po kayong dala, sinasabi nila special po ba, diretso na po sa mismong bahay nyo. Minsan 50 po isang tao. Si Novelin nga raw minsan nang siningil ng malaki. Malapit lang naman yung puntahan ko, tapos hiningaan ako ng 70 pesos. Ayun, binigay ko na lang. Pero sa bagong fare matrix na inilabas ng Manila City Hall, walang puwang sa pangongontrata ng mga tricycle driver. Dapat 16 pesos lang ang base fare ng mga tricycle at pedicab para sa unang kilometro, plus 5 pesos naman ang dagdag kada 500 metro. Flat rate naman na 20 pesos ang ipatutupad sa mga e-trike sa kada ruta. Pero ayon sa ilang tricycle driver, masyado raw yang maliit. Kung tutuusin sir, maliit po kasi mahal po yung gasolina ngayon sir. 20 po yung pamasahe po ng isang tao. Kung tutuusin po, yung 20 na yun sir, malaking bagay na sa amin yun. Kasi yung 10 pesos na save mo na sa gas, tapos yung 10 pesos, pangkain, pambili ng bigas. Pag yung 16 kasi, medyo mababa po. Kasi ang gasolina kasi mataas na rin. Pero yung sa tag-20, medyo okay na rin po yun. Pero wala raw silang magagawa kundi sumunod dahil mas mahal daw ang bayad kapag nahuli sila. 1,000 piso ang bayad pag nahuli at posibleng ma-impound pa ang tricycle nila kapag paulit-ulit na mahuli. Lalo sa ika-4 na beses na huli kung saan makakansela ang kanilang permit at prangkisa. Igan, kapag sobrang singil sa mga pasahero ng mga tricycle driver, ang kailangan lang gawin nila ay kunin ng detalye tulad ng body number, ruta, lugar at pangalan ng tricycle driver. At pangalawa, i-report sa MTPB o sa Manila Traffic and Parking Bureau Facebook page, MTPB TMU Office o mag-email sa tmumanila@gmail.com. Ulitin ko lang yung email, tmumanila@gmail.com. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap naman ng mga parol para sa nalalapit na Pasko, sari-sari ang mapagpipilian sa Central Market sa Maynila. May unang balita si James Agustin. Gang, good morning. Lahat na ata ng klase ng parol mula sa pinakamaliit tulad na lamang nitong hawak ko hanggang sa pinakamalaki. Gawa man po sa kawayan o di kaya naman sa kapis ay mabibili sa hilera ng mga tindahan dito po yan sa Central Market sa Santa Cruz, Maynila. Ang magandang balita ikan sa mga kapuso natin, hindi pa po sila nagtataas ng presyo. Mahigit 2 dekada na sa ganitong negosyo ang pamilya San Martin. Bago pa man pumasok ang bare months, abala na sila sa paggawa ng mga parol. Kaya nilang makagawa ng halos 50 parol sa isang araw depende sa klase. Pinakamabenta yung parol na ang frame ay kawayan at korteng bituin. Ang 8 inches na pinakamaliit ay 40 pesos ang kada isa. May 36 inches na 250 pesos, habang pinakamalaki yung 60 inches na 800 pesos kada piraso. Kung gusto ng may ilaw, kinakailangan lang magdagdag ng 100 pesos kada parol. Mabenta rin daw ngayon yung parol na ang frame naman ay bakal na at may ilaw na rin.
Mabibili ito mula 1,700 pesos hanggang 2,000 pesos depende sa laki at klase. May mga parol din na gawa sa kapis na 1,800 pesos hanggang 6,000 pesos. Ayon sa nagtitinda at gumagawa ng parol, may mga umorder na sa kanila pero kakaunti pa lang ito kumpara noong nakaraang taon. Umaasa naman sila na lalakas ang bentahan sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, medyo mahina pa kasi. Ngayon, kung gusto nyong mag-order ng parol, pwede po kayo pumunta dito sa Central Market. Dito po ang pagawaan. Gano'n ho kahirap ba gumawa ng parol? Medyo mahirap-hirap din, pero pinakinakaya namin para mabuhay lang kami. Yan muna yung latest, Igan mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Eto na po, marangkada na sa GMA Telebabad ang bagong mukha ng hustisya. Siksik sa aksyon at tensyon ang pilot episode ng Black Rider kagabi. Nagsimula ang storya sa pagkidnap sa isang teacher at isang estudyante. At ilang estudyante, ginampanan ni Carla Abellana ang role na teacher. To the rescue si Black Rider played by Ruru Madrid na hindi inatrasan ang paikipagbakbakan sa grupo. Ipinakilala rin ang kanyang alter ego na si Elias Guerrero na chick boy pero masayahin at friendly delivery rider. Sa episode, napanood na rin ang fight scenes ni Ruru with Kylie Padilla. Ito pa ang chika, may cameo role din si Susan Enriquez, the one and only sa pilot episode. Yun naman! Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.